Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa ikatlong season ng ating programa dito sa Talakayan sa Tagasuri. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my To strive with you shall perish. Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-Sony. Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na i-subscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Tagasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. At sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong isang sekta o grupong pangrelihiyon na lumitaw lang kasi ngayon lang natin ito nakita, no? Recently lang natin nakita, na nagsasabi na sa May 2026 daw, dadating ang ating Panginoong Hesukristo, yung second coming daw. At para talakayin natin ito, makakasama natin walang iba, kundi si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, hello sa'yo, bro. Hello po, magandang araw po. Magandang araw din po mga kapatid na manonood dito sa Factbusters PH. At bago muna natin umpisahan ang ating episode, ay manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, ito na, kapatid na Gabriel. Bago muna natin umpisahan ang ating episode, ay gusto ko lang pong imbitahan kayo kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating bagong YouTube channel sa Factbusters PH, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na mga episodes. Bisitahin din ating alternate YouTube channel, Tagasuri PH, at kung may katanungan kayo, ipadala po sa atin yan sa ating email address, factbusterph@gmail.com, o di naman kaya ay sa question box ng ating website, www.factbusterph.blogspot.com, o di naman kaya sa ating Facebook page, The Beloved Catholic Factbusters PH. Ayan, ito na kapatid na Gabriel. Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan natin ang tanong ng ating isang sender, manonood sa ating programa mula kay Kingsky Lebona. Pakibasa kapatid na Gabriel ng kanyang pahayag. Okay po, so ito yung sabi niya, may nagbigay kasi sa akin ng aklat na yan. Ang dami nakalagay na paninira sa Santo Papa at paninira sa Simbahang Katoliko. Ayan, so kung mapapansin, meron siyang isinend na larawan. Isa itong babasahin, kapatid na Gabriel, ang title, Ang Huling Mensahe ng Awa. Actually, itong babasahin na ito, laganap ito ngayon sa Visayas at Mindanao, yung mga babasahin na kagaya nito. Ewan ko ba, meron ba sa inyo yan o wala? Palagi ko wala, pero hindi ako sure kasi hindi din naman ako palalabas ng bahay. I don't know. Probably baka dyan lang siguro yan sa inyo. Palagi ko.
Okay, sige. So yan ang ating pag-uusapan ngayon, kapatid na Gabriel. In fact, meron nga silang meron silang ano ba yung tawag dito, yung YouTube channel itong nagpapamigay na ito, no? Yung YouTube channel ng nasabing grupo na ito, mga kapatid, ay yung title, ayan, no? Maghanda kang salubugin ang iyong Diyos. Yan yung title ng kanilang YouTube channel. At as of today, syempre, Aba, mas mataas yung subscribers count nila. Mas mataas yung subscribers count nila kaysa sa amin. Kaya ulitin lang natin, mag-subscribe tayo sa ating YouTube channel, ha? Yes, Para support. at least, no? Oo, yan, ha? Para at least tuloy-tuloy lang, kapatid na kapatid. Ayan. So yun yung kanilang YouTube channel. At actually, babasahin natin yung sinasabi sa babasahin. Kasi nung isang araw, nakakuha din ako ng kopya, Brother Gabriel. Ito yun, ang huling mensahe ng awa, yung babasahin natin, page 26. Ano bang sabi, kapatid na Gabriel? Pakibasa nga. Sa ikalawang pagpupuyat. Ikalawang pagpupuyat, okay? 9 p.m. to 12. Grabe naman yun. Okay, May 15, 2026, ang itinakdang panahon ng pagbabalik ni Kristo. Wow, ha? Definite. Oo, yon, definite sila, may petsa. May 15 daw. Actually, meron silang dahilan bakit sa May 15, 2026 ito, kapatid na Gabriel. Malapit na pala. So siguro yung gagawin Oo. natin sa darating na May 15, plano ko magla-live ako, tignan natin kung totoo. 'Di ba? Tignan natin, Sasalubugin sige. ko yung 9 PM to 12 AM, magla-live tayo, tignan natin kung magiging totoo ito, 'di ba, Brother Gabriel? Kung hindi Oo, totoo, tingnan edi natin. sinungaling itong mga mokong na ito, 'di ba ganun lang naman 'yun? Diba? So, 'yun. Oh. Ay, Sige. nako. Sige. 'Di ba? So, eto Brother Gabriel, panoorin natin kung kailan daw yung taon. Eto, panoorin natin. Unawaan at naintindihan natin na babalik yung ating Panginoong Diyos sa sanlibutan ito sa kanyang itinakdang taon. At yung taong ito ay walang iba kung hindi ang taong 2026. At iilang mga araw na lamang, iilang mga buwan at yung ating Panginoong Diyos ay bababa na sa sanlibutan ito. Ayan, so yan ang paayag nila. Sa taong 2026 daw, kapatid na Gabriel. Ayun. So yan ang ating Okay. tatalakayin ngayon, kapatid na Gabriel. Kung totoo ba itong pahayag nila na sa year 2026 daw, yung sabi babasahin nga nila, May 15 pa daw, 2026, darating ang ating Panginoong Jesucristo. Ayun. 'Di ba? So yan ang ating pag-uusapan. So ngayon, tatalakayin natin yung mga dahilan nila, Brother Gabriel. Bakit ganon? Bakit May 15, 2026? Siguro umpisahan natin sa taon kasi yung taon, ano ba yung taon? 2026, no? So, Ah. titingnan natin kung totoo ba na sa 2026. Paano nila nasabi, Brother Gabriel, na sa 2026? Eto, basahin natin ulit yung page 25 to 26 naman ito, kapatid na Gabriel. Ito yung sabi nila. Pakibasa nga ng sinasabi, Brother Gabriel. Ano ang itinakdang taon ng pagbabalik ni Kristo? Kapag itatayo ng Panginoon ang Zion, ay magpapakita siya sa kanyang kaluwalhatian sapagkat ang panahon upang pakitaan siya ng kagandahang loob. Oo, ang takdang panahon ay dumating na. Salmo 102 verse 16 and 13. Ano ang ibig sabihin ng Zion? Tatapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay sa Hebreo 12:22 at 23. Okay? Ilang taon bago natapos ang pagpapatayo ng templo sa Jerusalem, ang mga Hudyo nga'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, anong tanda ang may papakita mo sa amin? Yamang ginawa mo ang mga bagay na ito. 46 na taon ang pagtatayo sa templong ito at itatayo mo ito sa loob ng 3 araw. Juan 2:18 hanggang 20. Ayan, may karugtong pa.
O, ako naman, Sige, Brother basahin. Gabriel, ang sabi dito, ang 46 na taong pagpapatayo ng templo sa Jerusalem ay isang simbolong ginamit ni Kristo upang ihayag ang pagtatapos ng pagtatayo ng kanyang templo na ang kanyang bayan. Sabi daw sa Salmo 90:13 at 12, "Manumbalik ka, O Panginoon, hanggang kailan pa? Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga karawan." Ang salita ng Panginoon ay nagtuturo sa atin ng gamitin ang score upang bilangin ang mga taon. Salmo 90:10. Ang salitang score ay galing sa lumang Norseng salitang score, nang ibig sabihin ay ang paglalagay ng bingas o marka sa isang bagay. Sa makatwid, ang salitang score ay kumakatawan sa numerong 20. Kung ang score ay 20, ilang score ang meron sa 46? Ayan, so nakikita niyo sa screen, yung 46 na taon daw, o ano daw yon, 20 tapos 20 tapos 6, o naging 2026. So sabi dito sa dulo, 2026 ang itinakdang taon ng pagbabalik ni Kristo. Grabe yung tao sa... Natatawa Grabe ako naman sa mga ito. pinaggagawa nila. Yan So yan ang kanilang dahilan, di ba? So para maunawahan mo at ng ating mga manonood kung ano yung ibig nilang ipalitaw, kapatid na Gabriel, Sige. tatalakayin isa-isahin natin. Isa-isahin Ah, natin para maunawaan ng ating mga manonood. Pangit naman kung hindi natin ito ma-explain ng maayos. Ganito kasi yung pinapalitaw. Ipakita natin ulit, kapatid na Gabriel. Doon muna sa una. Ayan. Binasa mo yan kanina, di ba? ah, Sabi kasi sa Salmo 102:16 at 13 daw, yung pagtatayo ng Panginoon, tinayo daw ng Panginoon yung Sion. Yung okay. panahon na yon, darating na raw yon. Yan ang sabi. Tapos yung itatayo ng Panginoon, itong Sion, kapatid na Gabriel, ano bang kahulugan yan? So ito, kapatid na Gabriel, ay, ayan, Hebreo 12:22 hanggang 23, yan daw, yung itatayo na Sion, iglesia daw yon. Ayan, Hebreo 12:22 hanggang 23. At sila mapupunta sa langit. Ayon, yan ang sinasabi. Na itong Sion, siyempre, ito yung bagong Jerusalem, kapatid na Gabriel. At siyempre, mababasa naman natin yan sa Biblia na yung tinutukoyan yan, iglesia naman talaga. Tapos sa Juan 2:18 hanggang 20, kung mapapansin, yung templo na tinutukoy dito, na siyang yung Sion, yung templo, yun ang pinapalitaw kasi nila, yan daw, kapatid na Gabriel, ay itinayo ni Kristo. Ayan, nakikita nyo, di ba? Itatayo daw ni Kristo sa loob lamang ng 3 araw. Pero dito, yung structure talaga na sinasabi dun sa Psalms na ating binasa kanina, itinayo po yun 46 years. Ayan. Ayun. So, yun, kapatid na Gabriel. At yung templo na tinutukoy sa binasa natin kanila, na itinayo yon sa Sion, awit 102:16 at 13, yung binasa mo, yung una mong binasa talata, Mm. yun yun daw yung itatayo sa loob ng 42 years. Ayun. So yun yung kanilang bahayag. Ngayon, samantala naman, sa loob lamang ng 3 araw, 'di ba, itatayo ni Kristo yung yung templo naman, na yung isa namang templo. At alam naman natin 'yan, Brother Gabriel, kung anong tinutukoy na templo ni Kristo na itinayo niya sa loob lamang ng 3 araw, 'di ba? Mababasa natin sa Biblia 'yan sa Juan 2:21 na ito ay tumutukoy sa kaniyang katawan na 'yon. So yung katawan na 'yon, 'di ba? Alam naman natin. Yung kanilang ginagawa yung katawan na ito, yan daw ang kaniyang iglesia. Efeso 5:23. Nakikita niyo yan sa screen. At katunayan, Brother Gabriel, yan din ang pahayag ng video nating napanood kanina. Ito, panoorin natin. Mga kapatid, kung gusto nating malaman kailan ba ang appointed time ng pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, anong taon matatapos ang pagtatag ng ating Panginoong Diyos ng kaniyang iglesia, na kung saan kapag ito'y mangyari, babalik na ang ating Panginoong Diyos, kinakailangan nating balikan ang templo sa Jerusalem kung ilang taon ba ito bago natapos. At kapag binasa natin, mga kapatid, yung John chapter 2, verse 19 to 21, ito ang sinasabi.
Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and thou wilt rear it up in 3 days. So ito yung sinabi ni Kristo na wasakin niyo yung templong ito. Ano ang kanyang tinutukoy? Yung templo sa Jerusalem na nagre-represent sa church ng ating Panginoong Diyos. At yung mga tao, mga kapatid, na nakarinig, yung mga Hudyo, yung mga priest ay nagsabi, 46 years na itinatag yung templo na ito, tapos itatayo lang ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus sa loob ng 3 araw. Pero ano ang sabi sa verse 21? But he speak of the temple of his body. Pero ang tinutukoy pala ng ating Panginoong Diyos ay ang kanyang katawan, na kung saan ito'y tumutukoy sa kanyang literal na katawan, but at the same time, mga kapatid, sa kanyang church. Ayun, so yun yung tinutukoy, yung templo pala daw na ina-associate yung 46 years na pagtatayo. Yan, kapatid na Gabriel, ay yung iglesia, yun yung katawan daw. O, yun Okay. ang sinasabi. Grabe naman yan. O, diba? So kakaiba yung mga explanation, no? So, kayon, itutuloy naman natin, kapatid na Gabriel, yung ating pagtalakay, kapatid na Gabriel. Sige, itutuloy natin. Sige lang. Yung susunod naman, ano? Okay. So ngayon, puntahan natin yung susunod. Ayan. So ngayon, puntahan natin, di ba, 46 years yon, kapatid na Gabriel. O, sabi naman dito daw sa Psalms 90 verse 10, para mabuo yung taon, gagamitin daw yung konsepto ng score. Ayan yung score. O, yan. Okay, Gagamitin daw sige. yun. Di ba, 46 yun, Brother Gabriel. O. So, siguro para mas maliwanag yung pag-explain kung ano yung sinasabi niyang score, panoorin natin ito. Now, sa verse 10, mga kapatid, ano ang itinuro sa atin? The days of our years are 60 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. So ano yung maiintindihan natin, mga kapatid, sa talatang ito? Nung nagtanong si David kung gaano pa ba kahaba ang panahon na natitira bago babalik yung ating Panginoong Diyos, itinuro ng salita ng ating Panginoon ang prinsipyo about sa pagbilang gamit, mga kapatid, yung score. Kaya binanggit sa salita ng ating Panginoong Diyos 3 score and then 4 score. So ibig sabihin, mga kapatid, nagbigay ng hint yung ating Panginoong Diyos na sa pagbibilang pala, para malaman natin ang natitirang panahon natin sa sanlibutan ito at ang pagbabalik ng ating Panginoon, kinakailangan gamitin natin, mga kapatid, yung principle ng score. Now, ang tanong ngayon, mga kapatid, ano ba yung score? Now, tingnan natin yung definition, mga kapatid, ng score. Ito ang sinasabi. The word score comes from the Old Norse word skur, which meant to put a notch on something. The people who took care of livestock actually made notches on a stick to help them remember how many cows they are counted. That's why the word score came to represent the number 20. So ibig sabihin, mga kapatid, yun palang score ay nagre-represent sa number 20. At nung unang panahon, yung principle na ito ay kanilang ginagamit. So ibig sabihin, yung score ay nagre-represent sa number 20. Ayun, so yun yung kanilang pahayag, ano, kapatid na Gabriel. Kaya doon sa talata na kaniyang binasa kanina, kapatid na Gabriel, nabuo yung konsepto ng score, naging alam mo na, naging 2026, ano, kanina, di ba, kung napansin mo. So ganun yung kanilang pahayag. Ayan. So tatalakayin natin yan, ano. Siguro ipakita na natin sa screen. Ayan, no, yung binasa niya kanina na yung score daw, ibig sabihin daw 20. Ayun. 20. Ayan. So yung Okay. 20 na to, kapatid na Gabriel, doon niya kinuha. Ayan, no. So mula daw sa paghahati, isang score, nakuha yung 2026. Grabe naman. Diba? Gawa na lang Oh, nila diba? yan eh. Mm. Oh, di ba? So kakaiba ito talaga. Oh, Brother Gabriel, anong masasabi mo muna dito sa kanilang sa taon mo na kasi 2026 daw eh biruin mo malapit na pala 'yun, di ba? Ilang araw na lang 'yun. Sa akin, una ko masasabi, automatic, hindi na yan totoo. Kalokohan na kaagad yan, kapurno ka, no? Kasi ang dami ng mga nagtangka kahit sa Amerika na nagsasabing darating na daw si Kristo. Pero hindi nangyayari eh. Hindi nangyayari. Expected ko since na hindi yan mangyayari. I'm pretty sure hindi yan mangyayari. Kasi sinabi na nga sa Biblia, walang makakaalam eh.
Tapos sila biglang may idea na kaagad sila, may score-score pa silang nalalaman. Naka-destined na yan para mabigo. Iniintay ko na lang kung ano yung kung ano yung magiging palusot nila just in case. Nararamdaman ko 'to na isa sa mga palusot niyan 'pag hindi nangyari. Kinaawaan pa tayo ng Panginoon kaya hindi pa siya dumarating. What a palusot. Ganun talaga, no? Yung binasa nila kanina, Brother Gabriel, yung ipinakita, Psalms chapter 90 verse 10. Siguro ipakita natin sa screen yun. Yung, Psalms chapter 90 verse 10. Siguro pakibasa na lang, kapatid na Gabriel. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Dito daw sa talata, may binabanggit na salitang score. Ayan, yung isang dito, 80 years and 10. Yung isa naman, yung 80 years. Ito yung salin, King James Version. Ito, kapatid na Gabriel. Ayan. So, yun yung binabanggit. Siguro, puntahan natin sa ibang salin. Siguro, yung malapit lang dito sa King James Version, yung New King James Version. Ano ba yung salin niya? Pakibasa, kapatid na Gabriel. The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years. Yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Yung dito naman sa talata, sa salin na ito, yung ginamit 70 years at 80 years, ganon. So ibig sabihin, yun yung sa New King James Version. So i-check natin, Brother Gabriel. Yung sa King James Version, yung 80 years and 10, katumbas pala ng 70 years. Samantala, yung 80 years dun sa King James Version, yung katumbas nun sa New King James Version ay 80 years. Ayan. So kung i-check mo yan, Brother Gabriel, eto na yung susunod. Sa John chapter 2 verse 20, ang sabi, it has taken 46 years. So yung templo daw, na actually sa totoo lang, di naman yung templo na tinutukoy sa talatang ito, yung templo sa Jerusalem, yung templo sa Jerusalem, yung physical na templo. Ito itinayo 46 years. Ayan, di ba? Iba ito sa templo na iglesia Pero yung ginawa nila dyan, fallacy na naman yan But anyway, i-stick muna tayo doon sa sinasabi, kapatid na Gabriel. Paano natin ngayon i-check kung tama yung kanilang ginawa para mabuo yung 2026. Kasi syempre, doon pa lang sa pakakagawa, kung mali na, ibig sabihin, mali talaga lahat. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? So, Yes. eto, titignan natin. Ayan, titignan natin yan, kapatid na Gabriel. Susuriin natin. Yan. So, ang tanong, ito yung tanong. Kung yung 80 years and 10 ay 70 years at ang 80 years ay 80 years, ano naman kaya yung katumbas nung 46 years na mababasa doon sa yung Juan Kapitulo 2 versikulo 20? Di ba 46 yon? Ano yung katumbas nung 46 years, kapatid na Gabriel? 2026 ba yung doon? Yung katumbas doon, Brother Gabriel? Yan Hindi. yung ating tatalakayin. Ayun. Pero sige, talakayin natin. Siyempre, talakayin natin. Siyempre, yung 46 ba? 2026 ba yon? Parang joker naman dito. Ipakita natin. Nagtanong na lang tayo sa, Brother Gabriel, sa AI mode ng Google AI. Gemini. Ano ba ang sabi doon? AI yung ating tatanungin para mabilis. Yan. Oo. Di ba? Yung 46 years kasi dalawang 20 at saka may 6. So, ibig sabihin, kung ang salitang score ay katumbas yun ay 20, na ayon naman dito, tama, no? Tama daw yun. So, lalabas dapat, ang 46 years, dapat ang nakasulat is 80 years and 6. 2026 ba yun, Brother Gabriel? Di ba? Hindi. Iba Ay, ito hindi po. 80 years and 6. Yung 80 years and 6, hindi po equal sa 2026. Magkaiba yun. Diba? Di ba? So, mali.
Actually, yan So, yan ang sinasabi. Ngayon, puntahan naman natin yung yung isa pa kasi pwede ka ulit magtanong sa Google Gemini. Tatanungin mo ulit, ganun pa rin tanong. Ano naman ang sabi niya dito? Sabi dito, para makuha ang 46, ang katumbas nito ay 2 score years and 6. So, ibig sabihin, dalawang score, meaning dalawang 20 plus 6. Kaya nga naging 46 So, dapat 2 score years and 6. Hindi 2026. Di ba? Yung 46, hindi yun 2026. Ano ba naman yan? Di ba? So, ganun yun. So, ibig sabihin mali. Ngayon, babalik na rin naman natin. Brother Gabriel, babalik na rin natin. Paano Sige. naman itong 2026? Yung 2026 ba ay 46 din, Brother Gabriel? Siyempre hindi din, no? Yung tanong pa lang na yan, siyempre, alam nating dalawa, hindi yun parehas. Diba? Yes. So, sige, AI pa rin. AI pa rin, Brother Gabriel. O, diba, ayaw naman natin na mag-assume kasi marunong tayo. Dapat may basihan. O, yan. So, tinype natin ulit. Diba? Sa AI mode pa rin. Ang sabi dito, ano ba yung 2026? 46? Ano yung 2026? Ang katumbas daw, 101 score years, And 6. Yun pala yun, Brother Gabriel. 101 score years and 6. Hindi pala 46, Brother Gabriel, di ba? Ang layo ng pagitan, no? Oo, so ganun yun. So meaning, Brother Gabriel, yung kanilang ginagawa, kasinungalingan lang, di ba? Mali. So ano yung masasabi mo? So ano yung masasabi mo, Brother Gabriel, dito sa pahayag niya na 2026 daw ang taon kung saan darating si Kristo? Naipakita mo na natin yung video. na babalik yung ating Panginoong Diyos sa sanlibutan ito sa kanyang itinakdang taon. At yung taong ito ay walang iba kung hindi ang taong 2026. At iilang mga araw na lamang, iilang mga buwan at yung ating Panginoong Diyos ay bababa na sa sanlibutan ito. Yan ang pahayag niya. Ano masasabi mo dito, Brother Gabriel? Ikaw na nga maghusga dito? Ako po, busted yan. Kawawa naman. Diba? Grabe naman mapangahas na pahayag yan, kapatid na Gabriel, na 2026. Ngayon, puntahan naman natin yung araw. May 15 daw. Baka mali lang yung taon. Baka tama yung araw. May 15 talaga. Ito, panoorin natin kung May 15 daw darating si Kristo. Sige, panoorin natin. Ano ba yung buwan? Na nung nakaraan nating pag-aaral, naunawaan at naintindihan natin na yun palang pag-akyat ng ating Panginoong Hesus doon sa langit ay nangyari sa year 28. At dahil sinabi ng ating Panginoong Diyos na in like manner yung kanyang pag-akyat sa kanyang pagbaba, ibig sabihin, mangyayari din ang kanyang pagbaba sa sanlibutang ito sa year 28. Now, ang katanungan ngayon mga kapatid, sa 2026, ano ba ang equivalent ng buwan ng year at ng date na 28? Bakit? Kasi yung year 28 mga kapatid, ito mga kapatid ay sa Jewish calendar. Now ano ang equivalent nito mga kapatid sa kalendaryong ginagamit natin ngayon? Now kapag tiningnan natin ang kalendaryo, yung year 28 mga kapatid, ito pala ay May 15. So Ayan, so yung May 15, kapatid na Gabriel, ay year 28. Ayan. So siguro yung gagawin natin muna, ito, ipakita natin yung sa aklat muna. Ayan. So, page 24 naman yung babasahin natin. Sige. So, sa page 24, pakibasa muna nito, Brother Gabriel, yung sinasabi sa aklat. Ang araw at buwan ng kanyang pag-akyat ay ang magiging kaparehong araw at buwan ng kanyang pagbabalik. Ang Jesus ding ito na kinuhang paitaas mula sa inyo patungong langit ay sa gayong paraan darating kung paano ninyo siya nakakitang pumaroon sa langit. Dito, kapatid na Gabriel, yung sinasabi nila, kung kailan daw, yung kanilang pahayag, kasi sabi sa talata, sa Gawa 1:11, kapatid na Gabriel, kung ano yung paraan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung second coming,
yun yung paraan din kung paano siya pumaroon sa langit, umakyat sa langit. So, yung kanilang kaagad na conclusion, ibig sabihin, kung kailan yung araw kung saan si Kristo ay umakyat sa langit, ganun din yung araw kung kailan siya babalik. Yung kanilang sinasabi. So, ibig sabihin, hahanapin mo kung kailan yung araw, kung kailan pumunta sa langit, mula dito sa lupa, ang ating Panginoong Jesucristo. Hahanapin mo yon. So, yung kanilang ginawa, nilocate nila kung kailan yung araw. Ayun. So, yun ang kanilang ginawa. So, ipagpapatuloy natin yung yung Acts chapter 1 verse 11 to 12. Yan yung kanilang binabasa diyan. Ito naman yung susunod. Basahin mo nga ito, kapatid na Gabriel. Biyernes ng gabi o Sabat ayon sa pagbibilang ng oras ng mga Hudyo, ang araw ng pag-akyat ni Kristo sa langit. Ipinakita niyang buhay ang kanyang sarili pagkatapos ng kanyang pagdurusa sa loob ng 40 araw. Mga Gawa 1:3. Dito naman, kapatid na Gabriel, ang pagbibilang daw ay 40 days, no? So, yun. So, yan, kapatid na Gabriel, alam naman natin, Biyernes daw ng gabi, sabi dito, o Sabat, ayon sa pagbibilang ng oras ng mga Hudyo, yan daw yung araw ng pag-akyat ni Kristo sa langit. Mula doon sa araw, kapatid na Gabriel, nung siya ay nagdusa doon sa krus. Di ba? So, kung bibilangin mo daw yon, 40 days daw lahat. Ayan. So, ganun daw yon. Ngayon. Ayan, no? So, kaya lalabas, Biyernes daw ng gabi. So, nagets mo na, Brother Gabriel? Yun yung kanilang Okay. sinasabi dyan, no? Na Friday daw ng gabi, yung pag-akyat. Ngayon, ito yung ginawa nila dyan. Kasi doon sa isa pang talata na ginagamit nila, isa pang proof yan, yung Acts chapter 1 verse 12, no? Ipakita natin sa screen yung Acts chapter 1 verse 12 siguro yon. I-flash natin ulit. Ayan. Ito yon, no? Yung sabi dito, then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. Ayan. So, yun yung binatayan din nila yan, Brother Gabriel, ano? At siguro, mas mainam ay ipagpatuloy natin yung video. Baka andun yun. Date ng pagbabalik ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus ay mangyayari, mga kapatid, sa May 15. Anong taon? 2026. Now, ano yung araw, mga kapatid, yung May 15? Kapag tiningnan natin, mga kapatid, ito ay araw ng Friday. Pero ano ba yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Basahin natin, mga kapatid, sa Acts chapter 1 verse 11 to 12. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. So ano yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na kung saan doon umakyat si Kristo Jesus sa langit? Ito pala ay nangyari sa araw ng Sabat. Now, bakit ito, mga kapatid, nangyari sa araw ng Sabat? Sa ating nakitang kalendaryo kanina, yung May 15, mga kapatid, is Friday. Now, bakit ito tinawag na Sabat? Kasi ito ay nangyari, mga kapatid, nung gabi, nung Friday. At dahil gabi na ng Friday, mga kapatid, sa Jewish reckoning or sa Hudyo na pagbibilang ng araw, ito ay considered as Sabat. Or ito ay considered, mga kapatid, na Sabat na. Now, ano ba yung Sabat? Now, sa Convert Catechism by Father Peter Gierman, ano ang sinasabi? The third commandments. What is the third commandments? The third commandment is, remember that thou keep holy the Sabbath day, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. So, ibig sabihin, yung Sabbath pala, mga kapatid, ay Saturday. Now, ang tanong ngayon, mga kapatid, bakit Friday? Okay, yung May 15, mga kapatid, is
Friday. Pero dahil babalik yung ating Panginoong Diyos ng gabi ng May 15 ng Friday, it is considered, mga kapatid, na Sabat. Kaya Sabat yung pagbabalik ng ating Panginoong Diyos kagaya ng pag-akyat ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus doon sa langit. Kaya babalik yung ating Panginoong Diyos sa sanlibutan ito, mga kapatid, is sa May 15, 2026, araw, mga kapatid, ng Sabado. Ayun. So yun ang kanilang Okay. sinasabi. Oo. So ngayon, ating ipapakita sa inyo kung paano daw naging May 15. Ayan, so ipakita natin sa screen. Ayan, so meron diyan sa aklat nila, yung nasa page 24, may kalendaryo pa yan, Brother Gabriel. Ito, Okay, okay. talagang matatawa ka dito. Yan so ipakita natin. 'Di ba si Jesus Christ na resurrect on Sunday? So yung pagbilang nila, nagsimula yan, ayan, Nisan 18 daw si Kristo na resurrect sa Sunday. Oo. Pagkatapos, meron niyang Nisan 19. Ibibilang tayo. So, resurrection, Nisan 18. So, umpisa natin yung pagbibilang doon sa Nisan 19. Yun yung day 1. Ayan. 2, 3, ayan 4, ayan, 5, 6, 7, 8, 9, ayan nag-ano pa yung ating screen 10, ayan, 11, 12, tapos yung Saturday, sa ER 1 na. So kung mag-add tayo ng 7, that's ER 820, another 7 days para sa susunod na Sabado at 27, no? Tapos sa susunod pa 34, ayan, plus 7, 34, 35, 36, 7, ayan, 7, 38, 39, at 40. Ayun. So, nag-drop na nasa siya, nasa ER, kapatid na Gabriel, 28. Ayan. So, ER 28. Sa atin yan ay, Friday, no? May 15. Friday. Yan, no? ER 28 dapat, May 15. So, yun yung explanation nila. Ayan. So, nag-gets mo na, Brother Gabriel, paano naging May 15, 2026. Diyan ang galing. Okay. So, at least, I see. so, kakaiba talaga. So, tanong, Brother Gabriel, totoo ba itong pagbibilang nila na ito? Na tama ba yung kanilang ginawa? Alam naman natin, Brother Gabriel, na sa Biblia, tama naman, na si Kristo ay umakyat sa langit. Si Kristo rather, may tinatawag tayong resurrection doon sa Luke, no? Basahin natin yung Lucas sa 24:1, unang bahagi, versikulo 1, unang bahagi, versikulo 3, at versikulo 6, yung unang bahagi. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Very early Sunday morning, the woman came to the tomb where Jesus' body was laid. They went in, but they did not find the body of the Lord Jesus. Jesus is not here. He has risen from dead. Ayan. So, ito nangyari Sunday morning. So, yung pagbibilang, may point yun, no? So, Sunday morning, binilang naman na talaga nila, at yung ending lumabas Friday, kapatid na Gabriel. Ayun. So, yun pala yun. At, sabi kasi doon sa binasa natin kanina, doon sa kanilang pahayag, na may batayan daw sila, yung, ayan, napakita natin, yung Gawa 1:11, kung kailan daw si Kristo umakyat sa langit, yan din yung araw, or yung petsa, kung kailan siya babalik. Yun. Kaya nga May 15. Hanapin mo yung araw kung kailan siya umakyat sa langit, yun din yung araw kung kailan siya babalik sa lupa. So, nung na-calculate nila, May 15 daw. So, ibig sabihin, kung May 15, si Kristo umakyat sa langit, ibig sabihin, pagbalik niya dito sa lupa muli, sa second coming, May 15 din. Yun ang kanilang sinasabi. Titignan natin. So, tama ba, Brother Gabriel, na Friday ng gabi, si Kristo, umakyat sa langit? Yun naman ang ating tatalakayin, kapatid na Gabriel. Kasi medyo
Delikado yan, di ba? So, eto, tatanungin natin ang Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel. Ano po ba yung tradisyon ng Iglesia Katolika regarding sa kung kailan umakyat si Kristo sa langit? May idea ka ba nito, Brother Gabriel? Yung term kasi sa Catholic Church, ang tawag dyan ay Ascension Thursday. So kung tatanungin mo yung AI, tama naman, ano? Meron tayong tinatawag na Ascension Day sa Iglesia Katolika. Yan, usually, yan ay Thursday, hindi po Mm. Friday. Ibig sabihin, para sa ating aral, si Kristo umakyat sa langit, Huwebes, yun yung araw. It's a Thursday. At saka, mali yung pagbilang nila, ayon dito. Kasi tama naman, 40 days, no? Pero dapat inclusive counting. Ibig sabihin, based on sacred tradition, dapat hindi mag-uumpisa sa Lunes yung pagbibilang. Dapat mag-uumpisa siya sa Linggo. Yun yung day 1, counted yun, Brother Gabriel, as day 1. Ayan, ano, nakita natin sa Yun. screen. Yun pala dapat. Yung ginawa nila, mali. Hindi nila i-consider yung sacred tradition. Tayo sa Iglesia Katolika, hindi tayo basta-basta nagbibilang. Meron pa palang inclusive counting tradition na tinatawag. Di ba? Parang ganito din, di ba si Kristo, kung naalala mo, Brother Gabriel, siya ay ipinako sa krus noong Biyernes. Di ba Mm. sabi sa Biblia, si Kristo ay pagkatapos ng 3 araw, si Kristo ay magre-resurrect na. Di ba? So ibig sabihin, para makuha yung 3 araw na yon, isasali mo sa bilang yung araw ng Biyernes. Di ba tama? Biyernes, Sabado, Linggo. So 3 Yes, araw yes. yon. Oo. So ganito din dito, kapatid na Gabriel, yung konsepto ng inclusive counting na tinatawag. So mali sila dito, yung mga nagpapakilalang sa May 15 daw yung darating si Kristo, napaka-definite naman. Di ba? So hindi po si Kristo sa Biyernes umakyat sa langit, kundi sa araw ng Huwebes. Yan ang totoo. Ayun. Yun ang katotohanan dyan. Mali sila dyan eh. Na-foul sila dyan, di ba? Ngayon, para ma-check natin kung totoo ngang papatak yan hindi papatak sa May 15. Ipakita natin sa screen ngayon. Yun, no? Bibilang tayo ulit. So, syempre, yung day 1, dapat yan sa Nisan 18. Day 1 mo yan. Mali sila. Di ba? So, 1, 2. Day 1 yan. Sa dulo, day 7. Day 7 sa dulo. Tapos, yung susunod na linggo, day 14. Another 7 days, day 21. Another day 28. Ayan. Tapos, day 35. Tapos, sa susunod na linggo, at sa Sunday nun, 36th day, 37th day. So, meaning, sa Huwebes siya. Ayan, 38, 39, 40. Ayun. So, lalabas, siya, Brother Gabriel? Siya, Thursday. Ayan. So, ayan, Thursday dapat. Kaya nga yung Ayan, Ascension, yan. merong sa, Ascension Thursday. Ganun yun. So, mali sila, di ba? Sa pagbilang na May 15, mali. So, so ngayon, ang conclusion, ibig ba lang sabihin, bro, May 14? Ay, hindi rin. Wala tayong aral na gano'n, nasa May 14. Yes, wala Walang tayong definite. Oo. walang definite. Yung alam na natin, basta Huwebes lang yung araw. Pero yung petsa, walang gano'n. Hindi tayo gano'n. Diba? Sa kanila kasi definite na definite, pati petsa, alam nila eh. Pero ito, Brother Gabriel, baka tatanungin tayo ng iba. Doon sa binasa, meron silang binasa, yung isa yung sa Gawa 1:12. Kasi dapat daw, si Kristo daw umakyat sa langit sa Sabbath day. Ayan, binabatayan nila yung Acts chapter 11 verse 12. Siguro panoorin natin ulit kasi nasa video nila yan kanina. Ha? Now, ano yung araw mga kapatid? Yung May 15. Kapag tiningnan natin mga kapatid, ito ay araw ng
Friday. Pero ano ba yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Basahin natin mga kapatid sa Acts chapter 1 verse 11 to 12. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. So ano yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na kung saan doon umakyat si Kristo Jesus sa langit? Ito pala ay nangyari sa araw ng Sabat. Now, bakit ito mga kapatid nangyari sa araw ng Sabat? Sa ating nakitang kalendaryo kanina, yung May 15 mga kapatid is Friday. Now, bakit ito tinawag na Sabat? Kasi ito ay nangyari mga kapatid nung gabi nung Friday. At dahil gabi na ng Friday mga kapatid, sa Jewish reckoning or sa Hudyo na pagbibilang ng araw, ito ay considered as Sabat or ito ay considered mga kapatid na Sabat na. Now, ano ba yung Sabat? Now, sa Convert Catechism by Father Peter Gierman, ano ang sinasabi? The third commandments. What is the third commandments? The third commandment is, remember that thou keep holy the Sabbath day, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. So ibig sabihin yung Sabbath pala mga kapatid ay Saturday. Now ang tanong ngayon mga kapatid, bakit Friday? Okay, yung May 15 mga kapatid is Friday. Pero dahil babalik yung ating Panginoong Diyos ng gabi ng May 15 ng Friday, it is considered mga kapatid na Sabat. Kaya Sabat yung pagbabalik ng ating Panginoong Diyos kagaya ng pag-akyat ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus doon sa langit. Kaya babalik yung ating Panginoong Diyos sa sanlibutan ito mga kapatid is sa May 15, 2026, araw mga kapatid ng Sabado. Ayan, narinig mo yan, Brother Gabriel. Ito daw ay nangyari sa araw ng Sa araw ng Sabat. Sabat. Oo, kaya Friday ng gabi. O, di ba? Yan ang kanilang sinasabi. Kasi yung Friday ng gabi, tama nga naman yun. Saturday naman talaga yun. O, kaya, nung binasa yung Acts 1 verse, ano yun? Yung 1:11 to 12, lalabas, tama. Sabbath day's journey kasi nakalagay. O, di ba? So, yan naman ang ating tatalakayin. Paano naman yung binasa nilang yan, kapatid na Gabriel? Hindi pala ito consistent yung ating sinabi na Thursday sa Acts chapter 1 verse 12, ano? So, yun naman ang ating pag-uusapan, kapatid na Gabriel. Alam niyo mga kapatid, talagang hindi naman sinabi dyan sa talatang yan, Brother Gabriel, na si Kristo ay aakyat sa langit sa araw ng Sabat. Sinabi ba dyan, Brother Gabriel, sa binasang yan? Hindi po. Di ba hindi naman? O siguro basahin natin yung iba't ibang salin para maunawaan natin kung ano yung tinutukoy sa Acts chapter 1 verse 12. Basahin natin sa easy to read version. Ano ang sabi, Brother Gabriel? Ito po ang sabi. Then the apostles went back to Jerusalem from Mount of Olives. This mountain is about half mile from Jerusalem. So klarong-klaro dito, ibig sabihin, pag akyat ni Kristo sa langit, nakaakyat na siya. Uuwi na sila mula sa Mount of Olives patungong Jerusalem. Uuwi na sila. Yung mountain daw na yon patungong Jerusalem, may kalahating milya ang layo. Oo. At sa salin na expanded Bible, yung kalahating milya ng paglakad, yan ang tinutukoy na Sabbath day's journey. Ganon yon. Ibig sabihin, Yun. kung halimbawa, Thursday umakyat si Kristo, lalabas sa araw ng Biyernes, aalis sila sa sa Jerusalem, lalakarin nila pa hanggang sa Sabado, dadating sila sa Jerusalem. Ganon yon. Ganon lang kasimple yun, Brother Gabriel. Iba nila, iniiba-iba nila. Napakaliwanag naman yan sa talata, di ba, Brother Gabriel? So mali, hindi sinasabi sa talata na si Kristo ay umakyat sa langit sa araw ng Sabat. Walang ganon. Siya po ay umakyat sa langit, base sa ating pagbibilang, base sa sacred tradition at Bible, umakyat siya sa araw ng Huwebes. Ayon. Kaya nagkaroon ng Sabbath day's journey, umuwi sila mula sa Mount of Olives kung saan umakyat si Kristo, uuwi sila ngayon sa Jerusalem. Ganun yun, di ba? So napakaliwanag. Tama ba na May 15, Brother Gabriel? Hindi napatunayan.
'di ba? Mali yung kanilang sinasabi, 'di ba? O Yun kaya, lang. Brother Gabriel, ano yung masasabi mo dito sa pahayag na May 15, 2026 daw? Grabe, definite sila. Ano masasabi mo doon, Brother Gabriel? Busted yan. Naku po, delikado yan mga kapatid na Katoliko. Ingat-ingat po. O, di ba? At yung sinabi mo kanina, kapatid na Gabriel na talata, klarong-klaro naman sa Biblia. Dapat hindi tayo mapangahas na mag-define kung kailan dadating si Kristo sa lupa dahil lalabagin ito ang Mateo 24:36. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ayan, napakaliwanag, kapatid na Gabriel. Nung sinabi ito ni Kristo, siyempre, nasa kalagayang tao si Kristo nung time na ito, di ba sinabi niya, kahit siya daw, hindi niya alam. Bilang tao, hindi niya alam. So, ibig sabihin, kung ikaw, tao ka na mapangahas, na mag-define, mas mahigit ka pa pala kay Kristo, Brother Gabriel. Sana all. Di ba? Yun Ganun lang. yun. Yun ang masaklap, di ba? Kaya, nako, ang sektang ito talaga na nagsasabi na sila daw ay yung kanilang sinasabing ito ay totoo, di ba? Siguro palakpakan na rin natin ito sa kanyang pagiging making stories, di ba? Palakpakan natin. Ayun! Di ba? So, po yan, di ba? Busted na busted yan. Pero mas maganda siguro, Brother Gabriel, baka mag-live din tayo sa May 15. Di ba? Baka malay mo, di ba? Baka totoo yung kanilang sinasabi. Tingnan natin. At, Tingnan natin. Anong oras daw ba? Baka iba May yung oras din ba darating. binanggit? 9, may oras. 9 p.m. daw to 12 midnight. 9 p.m. Diba? Tingnan Maganda natin. yun. Oo, yun daw yung oras. May 15 daw. Baka birthday ng mga kapatid natin sa May 15. O baka may nanonood sa atin ngayon na birthday nyo, May 15, ha? I-comment nyo sa baba. Yung May 15 pala, yan daw yung araw na darating si Kristo. Baka ang ending, iba yung dadating sa May 15, baka sweldo. Yun Diba? lang. Magandang Gabriel. balita rin Oo. yun. Okay din yun. Oo, magandang balita yon na sweldo yung darating. Baka hindi si Kristo yung dadating, di ba? So, kakaiba itong mga pahayag ng mga ganito. Kaya, nako, maraming salamat sa mga nagsisend sa atin sa Facebook page natin na nagtatanong regarding sa ganitong pinapakalat na kasinungalingan. Ano ba ang magiging sagot natin? Totoo ba yung kanilang sinasabi? Kasi meron silang calculations daw, Brother Gabriel. 'Di ba? Right naman nila ng calculation, no? Talagang may proof daw sila, pero ang ending, napatunayan natin na yung proof nila basag, mga kababayan, 'di ba? Ako. Sige, Brother Gabriel, bago muna natin tapusin, anong masasabi mo sa ating episode ngayon, Brother Gabriel? Of course, ang masasabi ko, Kabornok, pag ganyang mga hula-hula na yan, automatic di talaga mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. 100% hindi yan mangyayari. Kasi sinabi na nga, walang nakakaalam. May sinabi din si Kristo na talata sa Biblia yung pagdating daw ng anak ng tao parang magnanakaw. May magnanakaw bang nagpapaalam? Ay, magnanakaw ako sa iyo bandang 2015. Pwede ba 'yon? Sa May 25 ba magnanakaw ko sa walang gano'n. Ibig sabihin, ultimo yung magnanakaw, hindi siya nagpapaalam kapag magnanakaw siya, kaya nga magnanakaw sinabi na ni Kristo yung gano'n yung magiging way ng pagparito niya, parang magnanakaw. Ibig sabihin, wala talaga nakakaalam. Kapag sila, kahit ano pang computation nila dyan, kahit pa Kabornok, mag-compute pa yan ng calculus, hindi ako hahanga Mag-compute pa sila ng calculus. Basta pag sinabi na, Mga calculus pa para makuha yung answer. di ba? Magka-calculus pa according amin sa differential calculus, ganitong araw lalabas. Kahit differential pa, Kabornok, hindi ako maniniwala. Basta magbigay silang definite na day, hindi totoo yan. Brother Gabriel, baka may diferensya sila pag gano'n. At diferensya na lang. Diba? Hindi Hindi differential differential. calculus. Sila yung may diferensya, di ba? Oo. Di ba? Ay, Yan. naku po. So,
Oo, di ba? So, ganun na katindi yung mga ngaral ngayon, mga kababayan. So, ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabisan. I-check muna kung fact na talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Kapon. At kami ang inyong taga-sorry. Ay, Yan. o, di ba? Brother Gabriel, okay ka lang ba? May 15, 2026 dadating si Kristo? Update mo ako kapag magla-live ka. Sige, papasok ako. Tingnan natin. Sasabayin natin sila. Sasalubungin natin. Sila. Oo. Oo. Basta sabihin mo lang ako Oo, pag diba? magla-live ka. Okay, Tapos- papasok ako. Oo, tapos sa May 16, kung wala pa rin, Brother Gabriel, ano bang gagawin natin? Mag-celebrate tayo. Hindi nangyari. Celebrate tayo, oo. Hindi kasi niloloko nila sarili nila eh. Oh, gumawa na tayo ng bingo card ng mga palusot. Basta isa sa mga kutob ko, Kapurnok, isa sa natural na palusot yan. Kinaawaan pa tayo ng Panginoon kaya hindi pa dumating. Kahit sa Amerika, usong-uso yun, Kapurnok. Naku, yung mga ganyang katwiran. Oh, naku, alam ko na eh. Pero baka gawa ka ng bingo ng mga palusot. Tignan natin. Ay, nako. Sige na, Brother Gabriel, para baka matawanan mo na ako dito. Bye po, mga kapatid. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my To strive with you shall perish. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Ako po si Kapurnok at ako ang inyong taga-sorry.